Ayan guys, papunta na tayo ng Caracoy. Tama na to. Ayan o. Pero 16:20 yung alis niya dito. Kailangan mo siyang itap para makapasok ka. Pero 16:20 naman yung alis ng ferry. Pero pwede na tayong sumakay. Here. Itong ferry na to, isa rin siya sa mga mode of transportation dito sa Turkey. Kung gusto mong pumunta from Asian side to Europe side and vice versa. Pwede rin naman na underwater tunnel. Meron din sila underwater tunnel. Meron dito, kung gusto mo dito sa baba. Meron din upuan. Tingnan natin sa taas. Punta tayo ng taas kung anong meron. Ito naman yung taas. Makikita mo naman dito. Meron kasi plastic. Guys, punta na tayo ng Europe. Di ba tulad ng sabi ko kanina, nandito tayo ngayon sa Asia. So, dadaan tayo ng Bosphorus. Papunta tayo ng Europe. Napakahangin at napakalamig ng hangin. Actually, alam niyo mo, first time ko itong mararanasan na galing ka ng Asia, tapos sasakay ka lang ng ferry papunta sa Europe. Siguro wala pa tong 15 minutes na sa Europe na ako. Guys, tingnan yung mga gabay dagat. Sumusunod sila sa ferry. Mga seagulls sana itong mga to eh. Guys, ito nga rin pala tinatawag nilang Fisherman's Bridge. Kasi tingnan nyo naman Ewan ko lang kung kitang-kita nyo dito dahil ang daming mga mangingisda. Kahit sa kabilang side, ang dami ring mga nangingisda. Hello guys! Nakita nyo ba yon? Nakita nyo ba kung sino yon? Sa mga hindi pa nakakakita, siya yung sikat na kastanyas at corn vendor dito sa Istanbul. So, lagi siyang dinarayo dito. Lahat ng halos mga turista, mapalalaki, mapababae, mapamatanda, mga bata, pinupuntahan siya dito. Hindi mga lokal mga turista yung mga pupunta, dinarayo siya. Kung balak nyo siyang puntahan, kung gusto nyo magpa-picture tulad ng mga iba't ibang mga turista dito, makikita nyo siya dito sa Caracoy. Sa Caracoy Port, ito, pakita ko sa inyo. Yan, yung port na yan. Tapos, dyan lang sa harapan yung kanyang tindahan. Tindahan yun ng family nila. Actually, hindi ko talaga alam na dito yung yung food stall nila. Napansin ko lang kasi pagdaan ko, ang daming mga tao. Akala ko kung anong mga tinitinda. Nung pagsilip ko, siya nga yung sikat sa sa Instagram saka sa TikTok.
makikita nyo siya. Ang daming mga nagpo-post sa mga turista sa Instagram. Sobrang dami. Anyways, ikot-ikot lang din ako. Ayun, pauwi na tayo. Nakatanong pa ako. And then, sakay ulit tayo ng ferry dito sa Caracoy, papuntang Kadikoy. Then from Kadikoy, sasakay tayo ng M4 na metro papunta dun kung saan tayo galing. 21 station lahat ng dadaanan natin dun sa metro. And then, 1 oras ang biyahe. Sobrang layo. Kaya kung pupunta kayo dito sa Turkey, tas magandang nandito kayo sa sa Istanbul na Europe side. Kasi, andito lahat ng tourist attraction. Tourist side, andito sa Europe side. Huwag kayong kukuha ng accommodation, hotel, kaya apartment, or Airbnb sa may Asian side. Kasi sobrang layo ng kakahatin mo. Sobrang layo ng ibiyahe nyo. Anyway, paalis na kami. Hindi ganun kadaming tao ngayon dito. Pakita ko sa inyo. Kunti lang yung tao, unlike yung kaninang dumaan na, ay katulad yung kanina, papunta tayo dito sa Europe side, na puno. Andito tayo ngayon sa pinakataas ng ferry. Kasi siya, open air, yung itong sa taas. Kapag sa ibaba, para kang nasa loob ng cabin. Pakita ko sa inyong ganda. We are now going back to Anatolia. Natatandaan niyo pa ba? Ano ang Anatolia? Ano nga ba? Kung nakikinig kayo sa video mo sa mga pinagsasabi ko, ano ang Anatolia? Anatolia, yun yung tawag sa sa east side ng Turkey. Yun yung Asian side ng Turkey. Anatolia. Okay? Guys, dito tayo ngayon. Tapos, pag papunta na ng airport, sa dulo rin, sa Bihagofen, sa Valemani. Pero ako, pababa ko dito sa Fort Toy. Kasi nandyan malapit ang ating hotel. So, dito tayo. Kasi dun sa kabila, wala mga tao sa kabila. So, ibig sabihin, nandito ang trend dadaan. Tahimik na. Alas 9 na kasi ng gabi. Akit tayo ngayon ng escalator. Grabe, sobrang inaantok ako. Nakatulog ako sa metro, sa loob ng tren. So maglalakad tayo ng 15 minutes. 1.1 kilometer from here going to the hotel. So another na namang escalator going up. So dalawang escalator yung aakyatin mo, then after nyan, nandun na yung exit. Meron pa palang escalator na isa, pero ito na yun, exit na tayo. And then, maglalakad na tayo pa uwi. Wala kasi masasakyan from here, from Metro going sa hotel. Lalakarin ko. Uy, ganda. So, I'll see you in a while sa hotel. Ayun guys, naglalakad na tayo. Papunta sa hotel natin, walang katao-tao kasi nang tahimik. Sa opposite,
kung anong meron ngayon doon sa sentro, sa city center ng Istanbul. Nandito na nga pala tayo sa Asian side. Tumawid na tayo kanina sa Bosporus. So, ito. Ayan, napakatahimik. Wala man lang ako makitang tao. Anong oras na ba? Although 9:45 na naman ng gabi, given naman talaga na tahimik na. Saka residential area kasi ito itong malapit sa airport. Apartment, hotel, residential area. Unlike dun sa city center, ano talaga yung sentro? Business center. Cultural center ng Istanbul. Andun lahat ng bar, pub, club, restaurant, name it, they have it. Ayun, saka na tayo mag-usap dahil kailangan ko si Google Map. Hindi ko alam kung saan akong area dito. Sige, see you na lang mamaya sa hotel. Bye-bye. Guys, ang elevator dito kakaiba. Pakita ko sa inyo. Yan na. Hindi magbubukas dahil may pintuan pa yan. So, second floor. Ayan, may pintuan pa yan. Bubuksan mo. At saan ba tayo? And here we are. 2010. And we're back. So magliligpit muna ako guys. Mag-alas 10 ng gabi. Kaya ako nailigpit yung aking mga bagahe. See you tomorrow! Hello guys, nandito na tayo ngayon ulit. Back to Dublin, tapos ng bakasyon. Good morning guys. We are back now to Dublin. Dumating ako kahapon. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi sobrang pagod na talaga ako sa kainaan ako. So ngayon na ako mag-vlog. So anyways, sana nagustuhan niyo yung ating tour, ang ating gala sa Turkey. Don't forget to subscribe my channel and what? And click that like button. Anyway, i-summarize natin yung ating punta dun sa Turkey. So, dalawa ang international airports sa Turkey. Yun yung yung Istanbul International Airport, saka yung Sabiha Gökçen International Airport. Yung Istanbul International Airport, yun yung pinakamalaking airport sa Europe as of now. Isa na siya sa pinaka-busy airport. Nalagpasan na niya ata yung Heathrow sa London, tsaka ang second sa pinakamalaking airport sa Istanbul is yung Sabiha. And then kung sasakay ka ng Turkey airline, ang baba mo is dun sa Istanbul International Airport kasi yun yung main hub nila. Pero kung ang sasakyan mo is yung Pegasus Airline, ang baba mo is dun sa Sabiha Gökçen International Airport. Kung may bala kayo pumunta sa Turkey, ang mai-advise ko sa inyo is kunin nyo yung Pegasus Airline. Doon kayo mag-book ng plane papuntang Turkey dahil napakamura ng Pegasus. Kung i-compare mo siya dun sa Turkish Airline, economy-wise, mas advice ko ang Pegasus Airline. Tapos pagdating nyo sa airport, bumili na kayo ng
or kumuha na kayo ng Istanbul card. Kasi yun yung pinaka-easiest na way para ma-access nyo ang buong Istanbul. Para hindi na kayo bili ng ng ticket. Mura lang naman eh. Kasi parang magkano nga ba? Basta sobrang mura lang ng card. And then ang pamasahe naman sa Istanbul is sobrang mura lang din. 50 plus pesos ata per ride. Kung sa euro naman, 80 cents plus per ride. So, pwede kang mag-top up ng 200 Turkish lira. Maraming sakay ka na doon. And then, kung nag-book ka naman ng accommodation mo sa Taksim or sa may southern part ng Istanbul, accessible naman siya sa metro. So meron namang metro from Sabiha, Gökçen. Saka kung doon ka naman sa Istanbul International Airport, may metro rin naman, M4 yung sasakyan nyo. And then kung magbubook ka ng accommodation, kung gusto mo ng city vibe, may nightlife, maraming mapuntahan, and then maraming restaurant, and then malapit sa city center, doon ka mag-book sa Taksim. Malapit siya sa Taksim Square. Napaka-safe. Sobrang napaka-safe. Tapos kung gusto mo naman malapit ka doon sa may maraming tourist destination like the Lumos, the Hagia Sophia, yung underground Sistine Cathedral. Pwede ka mag-book naman sa may Fatih or the Sultanahmet na area. Doon din, sa Istanbul area din naman yun. Yung area na yun is lahat yon sa Europe side. Kung gusto niyo naman ng napakatahimik na buhay, pwede ka mag-book sa Asian side. Kaya lang napakalayo nun sa tourist destination. Kaya I don't recommend na mag-book ka ng iyong accommodation sa may Asian side. Dahil andun na kayo sa Istanbul, huwag niyong kakalimutang bumili ng Turkish Delight o kaya ng baklava. Parang ano siya, dessert nila, pero sobrang sarap talaga. Kaya napabili ako. Talaga inuwi ko dito. Gusto ko yung Turkish Delight nila. Meron din namang Turkish Delight dito sa Dublin, pero iba pa rin talaga yung galing sa Istanbul, 'di ba? And then wag yung kakalimutan na bumili ng Turkish coffee nila. Sobrang sarap talaga. Pero kapag bibili ka ng Turkish coffee nila, tatanungin ka naman nila kung with sugar or without sugar. Siyempre walang milk yon. And then according sa tour guide namin, kapag bumili ka doon ng Turkish coffee nila, may kasamang tatlo yon. Turkish coffee, water, tsaka may parang pebble chocolate na kasama. Yung water is para i-wash out yung bibig mo pag umiinom ka ng Turkish coffee. And then yung pebble after ng coffee. Ganun lang kasimple. And then after ng Istanbul ko, 3 nights lang ako sa Istanbul. Then pumunta na ako ng Cappadocia. Ang pinakamabilis at napaka-feasible na way papunta sa Cappadocia is through plane. So nag-book ulit ako ng eroplano. Ang airline naman is AJet from Sabiha Gökçen International Airport going to Cappadocia. 1.5 hour yung airplane. So huwag nyo kakalimutan, AJet Airline. And then pagkalapag nyo sa Cappadocia, it's either mag-taxi kayo from Cappadocia papunta sa Girome. Basta yun na yun. Pero napakamahal ng taxi. Or dapat before yung flight nyo going to Cappadocia, dapat nakapag-book na kayo ng transfer vehicle nyo. Ako ang ginawa ko kasi naganap ako sa booking.com ng transfer vehicle. So, sinundo ako from airport papunta sa accommodation ko. Back and forth yun. Mura lang, 17 euro lang. Pwede rin naman ang mag-book sa inyo ang back and forth na sasakyan nyo is yung accommodation nyo. Kaya lang, ang babayaran nyo naman is 20 euro. Nasa sa inyo yan kung
wala naman kayong problema sa budget, pwedeng yung accommodation nyo na mag-book sa inyo. Tapos kung plano nyo talagang pumunta ng Cappadocia, based on my experience, I highly recommend na doon na kayo mag-book ng inyong hot air balloon saka mga tour na gusto nyo. Kasi explain din naman ng accommodation nyo yan eh. Kasi tatanungin kayo kung may nabook na ba kayong tour, mga ganyan. Kasi kung sa internet kayo mag-book, katulad ko, kapag nagtutour kasi ako, madalas akong gumagamit ng apps, yung Viator. Doon ako kumukuha doon ako nagbo-book ng mga tour ko. Kaya lang kasi itong hot air balloon sa Viator, sobrang mahal. Nasa 150 euro, 180 to 200, minsan may 300 pa nga eh. Pero I'm so lucky dun sa accommodation ko, yung Merzade Connaught Hotel. Nung nakapag-book ako sa kanila sa booking.com, kinontak na nila ako dun sa booking.com, and then they asked me kung nakapag-book na ba daw ako ng mga tour doon, ng hot air balloon. Kasi kung hindi pa, mayroon silang mga list ng company na nag-o-offer ng hot air balloon sa mga tour. Tapos inisa-isa nila sa akin yung mga company na yon, tapos yung mga prices from as low as 60 euros to 180 euros. And then yung red tour, in-offer din nila, saka yung green tour. Tapos sabi ko sa kanila, hindi ako makapag-decide kasi di ko alam kung ano yung pinagkaiba ng mga company. Although malalaman mo naman kung ano yung mas mura sa mas mahal. Pero sabi sa akin, no rush naman daw sa pagde-decide. I can decide naman daw pagdating doon. Kaya ayun, nung dumating ako, luckily, yung may murang price ng hot air balloon, which is yung 60 euros. Kaya lang kasi yung 60 euros, 24 kayong katao doon. Kasi malaki yung basket. Tapos they offered me din ng mga tour, like the green tour and the red tour. Kasi magkaiba yan. Yung green tour sa may lower part, ang tour nyo, tapos sa green tour sa may upper part. Ayun. Pero dun naman sa hot air balloon, kung sakaling makancel yung hot air balloon, ay marerefund mo naman yung pera. Tsaka malalaman naman nila kung makakancel the day before nung activity. Yun nga, sabi ko, sobrang lucky ko lang talaga kasi natuloy yung hot air balloon, pero yung schedule sa kinabukasan is na-cancel. So, 1 week daw yun cancel ang hot air balloon dahil sa weather. Diba? Sobrang lucky. Don't forget na puntahan nyo yung open air museum. Maganda rin doon sa area na yon. Malapit lang din naman sa accommodation yun. 20 minutes walk from my accommodation.